we will also again recognize kung ano po yung virtues na natutunan natin dito sa mga to-dos natin na pinagdaanan kanina. Ngayon po, doon sa issue of getting lost in temptations, ang virtue po na kailangan natin ipagdasal at hingin sa Panginoon is the virtue of humility and forgiveness. Humility, dahil alam natin mahina tayo, at hindi ko kailangan itago ang aking pagiging mahina. Dahil ang tao ay lumalakas lamang sa presensya ng Panginoon. Amen po? Amen po? And also forgiveness. To ask and to give forgiveness. Marami po sa atin mahilig mag-sorry. Amen? Pero minsan nalilimutan natin magpatawad. At nalilimutan natin tayo ay nagpatawad na. Amen po? Amen? So these are the things that we pray for. Yun po yung virtues, kaya po yan nandyan. Because we ask the Lord, Lord, bigyan mo naman ako ng virtue of humility. Bigyan mo naman ako ng virtue of forgiveness. Amen po? Alright, again, go! So tapos na po tayo sa temptations, ano? Ngayon po, next problem po, running empty on resources. So budget na po, pera-pera na po ang usapan natin po. Ayan. Ano po ang examples po niyan? Sickness in the family. Siyempre po, pagka nagkasakit po, lalo na po ang mga anak natin. Kailangan po maglabas ng pera. Yes. Hindi naman po natin alam kung kailan magkakasakit ang mga anak natin or kung sino man po member ng pamilya, di ba po? So kailangan ready po tayo dyan. Sudden loss of job, pakahirap po na. Kami nga po, actually kami po, pag-uwi po namin from Mongolia, start from scratch po kami mag-asawa. Ulitan. Ulitan po talaga kasi po, dumating po kami ng July 1, teachers po kami parehas, parehas po kami teacher. Tapos start po ng school year ay mid of June po, di ba? Sabi ko, naku, alangan, hindi tayo makakapasok. So, pero medyo, naging nakakatakot po yung gano'n na nagsisimula po ulit from scratch. Prepare po kami na isang buong taon kami walang trabaho. Yes, correct. So, nung nasa Mongolia po kami, Lord, please, Actually, buong-buo po yung takot namin kasi when we went to Mongolia, missionary po kami, hindi po kami nagtrabaho para kumita. Oo. Kaya, so nung umuwi po kami, napakaliit lang ng ipon namin. Kaya pag uwi namin dito sa Pilipinas, talagang Lord, leap of faith po ito Lord, samahan mo kami sa aming bagong buhay sa Pilipinas. Kaya praise the Lord sa magulang po ng aming usawa. Yes. Nakakain kami 3 times a day. Oo. Yes. Tsaka pinauwi kami sa bahay namin. Ayan. Sige pa, ano ba po ang mga problema? Lack of time. Siyempre, ang oras po, parte din po yan ng resources natin eh. Kung kuwari po ay maganda nga po ang trabaho, pero nauubusan naman po ng oras sa pamilya, problema din po yun. Di ba po? Lack of time. Loss of property. Pag may bagyo, nasunugan. Yung mga ganong problema po, na kailangan bigla na naman maglabas ng budget or sa emergency fund o kung ano man po. Paano kung walang fund? Walang emergency fund, di ba? Mahirap po yung gano'n. So ano po ang remedy? Assist each other and seek outside assistance and be proactive. Assist each other. Think po tayo dito. Hindi problema ko na. Problema ko to, hindi po. Oo, tama. Wala kang trabaho? Hanap ko! Basta ako may trabaho. Sorry. Hindi po tayo ganon. Tulungan po kayong mag-asawa. Tulungan po tayong mag-asawa. Di ba po? Pag ang problema po ng isa ay problema ng mag-asawa. Yes. Kasi hindi na tayo isa, di ba? Hindi na tayo dalawang tao. We are already one in the Lord. So, ang problema ng isa ay problema ng nating dalawa. Amen po ba yun? Yan, walang sisihan dahil team tayo dito. Kung may pagkukulang yung asawa natin, parte tayo ng pagkukulang na yun. Dahil baka nalilimutan natin tulungan yung ating asawa. Amen po? Ganun din po sa mga anak po natin. Kasi kahit bata pa po yan, pag kumuwari po budget po ang problema, di ba? Kahit bata pa po yan, naalala ko po si Ali po. Ali po yung pangalan ng aming pangalan. 4 years old pa lang po siya. Nung nasa Mongolia po kami, mahilig po siyang magpabili ng toys. Kasi siyempre po, bata po. Toy transformer, robot, ganyan, puro kotse po ang gusto. Tapos sinasabihan ko po, in-introduce ko po sa kanya ang word na budget. Sabi ko po sa kanya, pag wala pa kasing budget, okay lang pag may budget, tsaka tayo nagbili. So naintindihan po niya yung budget. Hanggang ngayon po, nandito kami sa Pilipinas na, tinatanong niya po kami lagi, Mama, is there budget? Can we buy like this? So alam po niya, which is a very big help sa amin po mag-asawa. Kasi at least, yung anak namin, familiar siya sa salitang yun. So alam po niya na
hindi lagi may budget. Hindi po kami umaabot na masyado. Doon sa punto na nandun kami sa harap ng toy store at nagwawala siya. Okay? Kasi pag sinabi na anak ko lang pong budget, next month, naiintindihan ko yung part na yun. So again, also be proactive. Bago pa po dumating ang problema, ano na tayo, mag-prepare na tayo. Iba po, so syempre, alam ko po naman ang buhay po sa Pilipinas ay mahirap po. Nararanasan po namin din. Ang taas po ng mga bilihin, ano po, minsan maliit ang sweldo, ganun po talaga. Pero we have to also learn na meron tayong, we have to help each other to prepare for possible problems. Para at least, pag dumating man ang problema, hindi po ganun mabigat. Kasi nag-ready na tayo. Amen. Okay? At dyan po papasok ang ating pong 7th to do, which is establish baselines. Okay, so what do we establish po? Pag sinabi natin baselines, yan yung standard. Ibig sabihin, kailangan natin maabot yan at anything above that ay excess na po. Okay? So una is we need to establish the baseline of our funds. Kung meron tayong trabaho ngayon, well and good, we need to find ano ba yung pinaka-minimum na kaya na pwede nating i-produce para sa ating buhay at sa ating pamilya. Amen po ba doon? Alright, so kung labis, very good, praise the Lord. Kung hindi naman, kailangan nating abutin at kailangan nating magtulungan para maabot natin ang ating baseline. Amen? Next is reminder of simple life. Kapag po nagbabago o dumadagdag ang ating budget o ang ating oras, kailangan po hindi rin, pero hindi naman dapat magbago agad-agad ang ating lifestyle. Amen? Kumita ng konti ngayong buwan, bili na tayo ng ganyan, bili tayo ng ganito. Diba? Pwede, ipunin muna at ilaan para sa ibang panahon. Amen po ba doon? Kasi hindi naman tayo nakikipag-compete sa ibang tao. Amen po? Ang buhay natin ay para sa Panginoon. At ang para sa Panginoon ay hindi ang mundong ito. Kaya wala akong kailangan bitbitin galing sa mundong ito para sa Kanya. Amen po ba? I can leave everything behind because for the Lord is where I follow. Amen po? Susunod ako sa Kanya kahit wala akong dala-dala. Amen po? Kahit ang meron lang ako ay ang pangangailangan namin. Okay yun. Amen po? Alright, next. Healthy lifestyle. Of course, we need to establish baseline din sa ating kalusugan. Amen po ba yun? Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos, templo ng Panginoon. Kaya ang templo ay nililinisan, inaalagaan, pinalalago. Amen po ba yun? Amen. And that's the same in our bodies. Our bodies is the temple of the Lord, so we need to take care of it. Amen po? And that is the baseline. Kailangan kung ano yung healthy, yun yung baseline. Amen po? At again, tulungan din tayo na maabot ang pagiging healthy. Ayos po ba yun? Klaro po yun? Alright, next is the use of time. Of course, kailangan po makapag-set tayo ng schedule natin mag-asawa. Sa amin po ngayon, dahil sa guidance din po ng aming mga magulang, kinokopya lang po namin yung ginagawa nila. Silang dalawa, actually, meron po silang weekly date night. Yan, so yung weekly date night na yun po, by hook or by crook, matutuloy po yan. Kahit ang date nila ay doon lang sa labas ng bahay o doon lang sa sala at nag-uminom ng kape. Amen po? And that's also something that we try for ourselves. Hindi po pwede na lalabas ang isang linggo, hindi kami nag-date. Amen po? Hindi lalabas ang isang linggo, hindi ko man lang nahalika ng aking asawa dahil kinilig ako at inindatan niya ako nung nag-date kami. Amen po? Kasi rule namin yung kailangan, inindatan niya ako eh. Kasi yun yung cute. Inindatan niya na ako. Papasok na tayo. Okay, sige, pasok na tayo. Yan. Ito lang yung nangyari. Amen po ba yun? Amen po ba? Okay, so we need to establish the baseline. Ano ba? Yung pinaka-minimum na time na pwede kong i-spend sa aking pamilya. Amen po? At lalong-lalo na rin kasama yung time na aking kailangang bubulin sa aking mga anak. Amen? Alright, so those are the baselines we need to establish. Virtues. Virtues naman na ating pagtutunan. Dahil po dun sa running empty on resources. Tatlo po, cooperation, Prudence and temperance. So cooperation po, we need to learn to help each
each other. Hence, Teamwork. cooperation, teamwork. Kailangan teamwork lagi yung mindset po natin. Okay? Meron po tayong, also may teaching po tayo, di ba, na dapat ang lalaki ang head of the family. Amen? Yeah, we are the head of the family, but we are not the only head in the family. Kasama po ang asawa natin doon. Amen po? So kasama po sa role natin na hingin ang opinion o hingin ang guidance ng ating asawa. Amen po ba yun? Kasi ang dalawa yung pinag-isa. Para maging dalawang pinag-isa yun, dapat dalawang opinion na pinagsama at pinag-aralan para mag-work together. Amen po? Amen. Next, we have prudence. Hindi pwedeng yung decision po natin ay basta-basta. Ang decision po natin ay base at galing sa ating taimtim na pagdarasal. At galing ang guidance, tunay na galing sa Panginoon. Ang guidance po na nagkakaroon tayo at ang direksyon natin sa ating pamilya. Hence, prudence. Prudence is making decisions through prayer. Amen po? And temperance, pagtitimpi. Kailangan natin matutong magtimpi. Dahil nga nag-establish po tayo ng baselines natin. Kapag hindi natin naabot ang baseline natin, kailangan natin magtiis, magtimpi. Para maabot natin ang baseline at malampasan ang ating target. Amen po ba yun? Amen po? And again, these are things that we need to pray for. We pray for the virtue of cooperation, the virtue of prudence, and temperance. Amen? Alright. So ano ba po yung mga ibang possible problems? Sunod ano tayo sa communication, sa temptations, sunod po sa resources, ano pa po? Pangatlo po, routing of plans. Ito po yung mga bagay na may plano po tayo talaga pero iba yung nangyayari. Ano po example? Tatlo po. Una, children with special needs. Hindi ko po sinasabi naman na problema ang children with special needs. They are still very much a blessing. Pero syempre, we all want the good things for sa ating po mga anak, di ba po? Pero you know, ito po yung mga bagay na hindi po natin maiiwasan. Kasi parte po siya ng plano ng Diyos eh. Di ba? Pangalawa